teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko'y makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko'y makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Walang kulang sa buhay ko, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila't kami, walang kulang, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Pagkat si Kristo'y nananahan dito. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang blessed Saturday muli. At sabi nga, gaya ng huli nating episode, Merry Christmas. At nandito na tayo sa buwan ng Bear. No? The only country na nagsiselebrate ng Christmas pagpasok ng September. At sa umagang ito, naku, tayo may kasamang mag-anak at
makikipagkwentuhan tayo sa kanila upang marinig natin kung paano ang Panginoon ay kumilos sa kanilang buhay at sa kanilang, lalo na itong kasama natin na bagong mag-asawa. Let's explore more of the goodness and the greatness of God sa mga bayan niya na kanyang pinili at tinawag. Pero bago tayo magpatuloy, hayaan yung tawagin ko si Sister Chit para sa isang maikling panimulang panalangin. Sister Chit? Oh, thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise you, Lord. Purihin ka sa aming buhay, O Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang ikaw ang iyong pangalan ng aming maparangalan sa aming buhay. O Lord Jesus, ang lahat po ng mamutawi sa aming mga labi, puro pawang katotohanan at ang patotoo na ikaw ay buhay sa aming buhay. Salamat po, Lord. Mula sa simula ay ikaw po yung gumabay sa aming gawaing ito. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, sabi ko nga kanina, mayroon tayong mga kapatid. Of course, kilala na siguro si Sister Chit, lagi nating nakakasama dito sa Good Morning Jesus, na parang merong isang episode yata tayo na, si ano yon. Si Sister Josie. Oh, lagi ko na magpapalit kayong dalawa. Anyway, narito si Sister Chit, ang kanyang anak na si Brother Glenn, at ang kanyang may bahay na Sister Ella. Ayan, so bati muna, Sister Chit, ikaw muna. Thank you, Lord. Good morning sa lahat. Good morning, Jesus. Unang-una sa lahat, thank you, Lord. At binabati ko po ang buong angkan ng Riosa. Anong Toledo. bayan nga uli yan, ng Batangas? Nasugbu, from Nasugbu Nasugbu po. Buong angkan ng Riosa, Gilido, Toledo, Desilos. Alam ko po na sila ay nanonood sa pagkakataong ito upang masaksihan kung papaano ang Diyos ay kumilos sa buhay ng aming pamilya. Thank you, Lord. Palagi ko nga, marami tayong views ngayon. Laki ng angkan nyo. And, ladies first muna, tawagin mo Sister Ella. Sister Ella, bati. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Yan. Ako po si Sister Ella Riosa. Ako po ang may bahay ni Brother John Glenn Riosa at ang paboritong in-law ni Mama Chit dahil ako pa lang po eh. Wala po siyang choice. Yan. Okay. Thank you, Lord. Yan. Binabati ko po ang aking mga pamilya. Yon, nasabi ni Mama. Toledo, Gilido, yung pamilya ko po, Desilos. Yan. Thank you, Lord po. Thank Yun you, lang Lord. po. And of course, Brother Glenn. Yun, good morning, Jesus. Yan, good morning po sa lahat. At thank you, Lord. Binabati ko nga po pala dyan yung mga Customer ko. mga loyal customer. Hindi. Yung, syempre, yung pamilya pa rin namin. Riosa, Ignaco, Desilos, mga taga-Humayingan, mga Lola Paring, Lola Paring, sa mga Nani Mercy, sa mga taga-Kalaka. Tapos yung mga kasama namin sa tindahan. Shout out sa lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, no. Nung ma-assign kasi ako sa lugar ninyo, sabi ko nga, is dalaga pa si Sister Chit, no. Pagkatapos ng medyo matagal na. So, update lang, anong uri ng pamumuhay nung araw nung nagsimula kayo? Anong year ka naging Christian, Sister? 1983. 1983. So, nauna ka pa sa akin. Kasi po, yun ay unang pagpunta doon ni na Mami Ligaya. Yun ang kauna-unahan. So, 1983 na maging Christian ka. Opo. Nagkasama mo na rin ba yung mga kapatid mo, no? Opo, kami sabay-sabay. Sabay-sabay na. Kaya nga lamang, mas una silang nag-worker. Kasi napasok pa ako noon. Nagtatrabaho ka pa noon? Hindi po. Napasok college. Okay. Opo. Oo nga pala, dalaga ka pa nga pala noon. Anyway, ano ang pamumuhay niyo nung araw? Sobra pong ang ginawa ng Diyos sa amin na katapatan ng kanyang salita na sabi doon sa John 10:10, sabi, bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Talagang pinatotohanan po niya. Kasi mula doon sa aming kahirapan, kumakain kami ng lugaw,
party-party pa. Kung halimbawang kami kanin, meron kaming mga tuyo, doon sa tuyo ay nagpa-party-party pa. Ito po ay sobrang nagpatotoo ang Diyos na ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin sa kanyang bayan o sa kanyang mga anak na merong pagtitiwala. Oo. Alam mo, hindi ko makalimutan yung naasayan ako dyan. First time, no? Pagdating doon, tinanong ako nung worker, Sister Paz, anong pinakain sa'yo? Sabi ko, itlog lang. Bagong-bago pa lang ako noon, itlog lang. Sabi niya, mapalad ka. Sabi ko, bakit? Toyo at patis ang ulam nila. Pag binigyan ka ng itlog, Totoo po yun. special yan. Wala pa akong alam noon at may kayabangan pa. Pwede yung makahinging, sabi ko, pwede yung makahinging, sabaw. Alam mo, binigay sa akin, isang tabong tubig. So, doon ko nakita kung gaano kahirap at doon ko nakita rin kung paano yung bayan ninyo ay talagang naging tapat. Kinikwento ko nga sa inyo kanina, ang love offering na galing doon, basta Batolao area na is, hindi man sako, pero maliit na sako, dahil puro coins. No? Yung bang kulang ka na sa pagkain, kulang ka sa lahat. So yung binibigay ng inyong bayan noon is napakayaman kasi yun na yun eh. Yun na yun eh. So paano mo ma-describe paano ang buhay ninyo ay unti-unting binago? Sa maikling mga kwento, paano mo nakita unti-unting nagbago yung buhay ninyo sa lugar ninyo? Kasi ang Mamiligaya kasi, ang sabi niya doon kasi, biblical nga, sabi nga, ang matungtungan ng lingkod ng Diyos ay magkakaroon ng pagbabago. Ang pagbabago yun ay tinatak ko sa aking kaisipan na simula noong tanggapin ko si Kristo o namin ng pamilya, ang salita ng Diyos ay mahiwaga kasi ang salita ng Diyos eh. Kasi ang Diyos at ang salita ay iisa. Sabi doon sa John 1:1, nagpatunay lamang ng pagdating ng salita sa amin ay malaki hanggang sa ngayon ay binabago niya mula sa kahirapan, mula sa aming kasamaan, na kahit pa sabihin ko sa aking sarili na mabait naman ako, wala naman akong inaaway. Totoo naman, yun naman ang sabi ng aking mga nakakaharap, yan si Chit mabait, pero ang kabaitan mo pala sa mundo ay hindi acceptable kay Lord. Maliban na makilala mo ang Diyos at ang kanyang kalooban at ang kanyang salita, ang inyong ipinamumuhay, it is accepted. Bakit ka hindi man bigla, bakit ka nag-full-time? Anong dahilan? Kasi pagkatawag sa akin, nakita ko kasi ang aking mga kapatid, ay hindi naman ako gumaya. Kasi iba ang pagnanasa kasi ng aking heart, ay yung nakita ko dun sa akin dalawang kapatid na matanda, kay Sister Josie at kay Sister Clement, na kung papaano sila minomold ng Word of God, bagamat ako'y panay din ang Word of God, pero sa prayer meeting lang, gusto ko mababad talaga. Kasi sila noon, prayer meeting, outreaches, tapos may pa dito sa sa Bible study, dito ginaganap, kung saan. Sabi ko, parang gusto ko yung mas lumalim ako ng pagkakilala kay Lord. Doon sa Lampara, dyan sa kung saan-saan yung mga naunang mga hotel, Lumuluwas pa kayo noon sa Manila pag Miyerkules eh. Opo, gabi na. Gabi na natatapos. Gabi na. Oo, kaya nga, sabi ko, hindi na sayang ang aming pagpapagal. Kasi yun naman yung pangako ng Diyos eh. Sobrang tapat ang Diyos sa kanyang ipinangako. So, kung ihambing mo yung buhay niyo noon, hindi lang sa financial, kundi sa kalahatan, anong masasabi mong kaibahan ng buhay niyo noon at buhay mo ngayon bilang ilang years ka ng Christian? Tagal na, no? 44. Oo, mga ganun, more or less. Opo. Sa pangkalahatan po, mula sa kaguluhan,
nasabi ko na nga yung kasalatan namin. Sa kaguluhan, grabe po yung gulo ng pamilya. Kasi may kapatid po ako na eldest brother na siya po yung nagpagulo ng buhay. Okay. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ano? Okay. Asunto din asunto doon, basag ulo din basag ulo doon. Hanggang sa yung amin pong kaunti, hindi naman natin masasabing kaunti kasi sa panahon noon yung 2 hektaryang lupa. Malaking bagay na yan. Malaking bayad, titulado. Siya po yung umubo sa kababayad sa pagpiyansa. Sa Oscado. Kaya nga, pero dahil sa wala po kaming tinag sa pananampalataya at ang pag-asa namin ay ang Diyos at ang kanyang salita ay makapangyarihan na walang, sabi nga ni Fernando Po Jr., walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Apo, what more pa ang salita ng Diyos, Kaya nga, hindi kami nagsawa sa kapatid namin ito hanggang sa siya tumanda ng 62 years old. Doon po kami sinagot ng Diyos. Na siya po ay lumapit ng puspusan sa Diyos. At siya po'y bago namatay, 3 years po siyang nakapaglingkod kay Lord. Wow. Alam nyo ba na pag-araw ng fellowship, siya po yung gumigising sa amin. Bihis na po siya, sabi niya, hindi pa ba kaya alis? Fellowship na. Nauuna pa po siyang maglakad. Kasi may isang kilometro at kalahati ang nilalakad doon sa fellowship namin sa Kalo. Siya po'y naroroon. Kaya kami po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ng Diyos. At hindi niya pinabayaan ng isa sa aming mag-anak ay mapahiwalay sa Kanya. Opo, sa totoo lang, kung gamitin lang natin yung salitang kamangha-mangha, pag nalaman nyo ang kwento, hindi lang niya, yung angkan, kasi angkan lang kayo, na sumama sa gawain. Makita nyo kung paano pagpapala ang mga hindi na yung material yun lang, may sakit ka ng ulo, kahit may pera ka at merong isang sakit ng ulo, ubos din Tsaka hindi ka rin mapakali. So ito po, kaya ko po tinatanong sa kanya upang patunayan ang katotohanan na walang pinabayaan ng Diyos sa sino mang naging tapat sa Kanya. Amen. At ang ating kapatid na narito ay ngayon, actually, itong mag-asawa, ang kanyang anak ay si Brother Glenn. May first apo, Opo. Talaga naman. So, siguro, dago na tayo sa inyong relasyon bilang mag-ina. Paano mo i-describe si Brother Glenn nung bata pa siya? Praise God. Kasi nga, di dalaga ako. Natagpuan ko ang aking asawa, binigay ni Lord sa akin. Hanggang sa ako ay nagkaroon ng supling, ang kauna-unahan ay si Brother John Glenn. Glory to God po, glory to God. Huwag ilalaki ng ulo ng aking anak. Kasi kahit saan man, talagang hindi po siya, mula sa pagkabata, pag sinabi mong, diyan ka lang, huwag kang lilikot, babalik din ako. At saka, hindi po siya naging sakit ng ulo mula pagkabata yung sa pagkain, mula sa pagkain. Hindi po. Yung sa school, wala po akong naging sakit ng ulo, yung ng away, at saka wala po. So ever since talaga, sabi natin, quote-unquote, good boy siya talaga. Opo, kasi maliit pa lang talaga siya. Alaalag ko na yan. Kasama ko na yan sa gawain. Sa outreaches, sa fellowship. Ayun po. Kaya nga, sabi ko nga, hanggang sa ngayon po, sobra siyang mapagmahal. Hindi naman natin mayaalis sa mag-ina o sa magulang at sa anak na magkaroon ng minsan ay yung hindi mo nagustuhan sa iyong anak na sinabi, magkakaroon ka ng damdamin. Kilala niya ako. Kapag hindi na ako masyadong nagsasalita, alam niya, tampo na ako. So, yung pagkakataong yon nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Bakit? Gawa ng hindi niya ako natitiis, yayakapin niya ako, sasabihin niya, Mama, mahal na mahal naman kita. Ayun. Actually, yun ang kaligayahan ng isang magulang na yun na nga, na lumaki ang iyong anak, hindi lang sabihin natin na masunurin, mabait, lalo tigit, nadala mo siya sa Panginoon. Opo, yung may pagkatakot sa Diyos. May pagkatakot sa Diyos. So, Brother Glenn, tanong lang kita,
nasama ka sa children ministry rin, no? Opo. Ilang taon ba siya nung dinadala mo na siya? Sa ano po? Toddler pa lang, Yung- dala-dala mo na. Ang huli ko pong ang pinakaunang natatandaan ko po na ay sa ano pa? Sa Batulaw. Sa Batulaw pa po. Sa Batulaw pa noon. Opo. Sister Bago Sally. pa pumunta ng Kalo. Okay. Pero bata pa po ako. No? Talaga. Bigyan mo nga kami ng background na sino ba si Brother Glenn, more or less. Si Brother Glenn, mabait daw. Pero sa tingin ko, hindi naman. Hindi naman ako yung sobrang bait. Pero thank you, Lord, dahil yan yung nakikita. Thank you, Lord. Siguro, paano ba ako nagsimula? Napaka-importante po nung napamulat na simula pagkabata na sa ganitong gawain. Katulad nga po ng Children's Ministry. Ako po parang hindi ko din naman alam kung anong gagawin. Siyempre may mga kasama ka din bata na minsan hindi mo kilala. Mahirap mag-adjust. Doon ka mag-a-adjust. Magkakaroon ng kaibigan. Tapos saka ka mag-grow. Tapos siguro nung nag-iba na, nag-level up na siguro yun nung naging youth, nung pumapasok na ng college na nararanasan na talaga yung struggle. Tapos hanggang sa doon na nakikita ko na yung totoong buhay, yung transition ng from hindi pala ganito lang kadali ang buhay, ganito palang kahirap yung buhay, na kailangan mong talagang magbanat ng buto, tsaka si Lord talaga, aasa ka kay Lord. Kasi minsan may mga pagkakataon na hindi mo talaga control. Si Lord yung hahanapin mo. Ganun po. So, sa iyong pagtanda, paglaki bilang isang, sabi natin, Kristiyano, paano na-impluensyahan? Kasi hindi ka ba nagtanong bakit ang nanay mo nag-full-time sa, bilang bata na, ba't kaya, natanong mo ba sa sarili mo, ba't nag-full-time yung nanay mo? Meron pong time sa buhay namin, nanay. Alam ko po si mama yung outreach, worker. Alam niyo ni mama, yung si mama po kasi, natigil po yung maging manggagawa, kung alam mo natin. Dahil inalagaan niya ng ilang taon si Lola. Si Lolo. Si Lolo at Lolo. Okay. Parang ilang taon yun, 4, 2. 4 na taon. Sa akin, sa puso ko, ba't kailangan tumigil ni mama? Tapos nakita ko yung sitwasyon, kailangan alagaan ng Lolo at Lola. Tapos sabi ko, after maalagaan, nung sumalangit na, alam kong nasa langit ang Lolo at Lola, nung nawala na sila Lolo at Lola, sabi ko kay mama, mabalik ka na sa gawain. Ako po yung Bakit? Baliktad eh. Normally, ang bata magtatanong, sana hindi ka nag-full-time, sana mas marami tayong pera ngayon, kumbaga, di ba? Sana mas makakasama kita dahil pag full-time talaga, lahat tayo, hindi ba? Halos, nandun talaga lahat kami lagi sa field. So, sa'yo baliktad eh. Ikaw pa yung nagsabi sa nanay mo, nanay, balikan, anong nakita mo sa gawain, anong nakita mo sa buhay ng nanay mo na masyado mong pinahalagahan na yung gawain ng nanay mo ay magpatuloy? Wala namang pera doon. Wala. Di ba? Kaya bakit, po yun. napakaganda nun eh. Bakit ganun na lang pagpapahalaga mo? Siguro po yung nakita ko na po yung simula ng Children's Ministry na masaya doon si mama. Talagang iba yung puso na yung alam yung gusto niya talaga yung ginagawa niya na hindi lang sa gusto, nakakapag-serve pa. Yung nandun na din po ako sa naiintindihan ko na si na mama dati ay ganito ang gawain. Alam ko na po yung kanilang pace na after ng ganito, nawawala saglit. Minsan isasama ako. Tapos Sunday, doon ko po na-realize na parang, ba't hindi na nakakapaglingkod sa outreach si mama. Pero nakaka-attend po kami ng Sunday. Kaya nga lang parang may kulang. Alam ko may kulang. Ganun po. Ano yung palagay mong kulang? Yung pong, alam ko po sa kanya na may kulang na dapat Ay, yung aking gagawin naging pa siya. debosyon. Oo. Yung para sa Diyos. Yun. Kung paano ako kanais na makapaglingkod. Yun Kasi ibang mga anak sabihin, kung hindi ka sana nagpo-full time, andito sana, inaalagaan mo sana ako. Hindi gano'n ang pananaw mo no? Sa batang edad, nakita mo na yung kahalagahan nung pinasok ng mother mo, right? Yes po. Totoo po yun. Which is, kasi iba ang pananaw, no? Pagdating sa ganoon. So ikaw, gaano kalaki impluwensya ng nanay mo
sa buhay mo ngayon na bilang isang you're still a young man, no? Yes po. So ano yung buhay na tinatahak mo ngayon, gaano kalaki ang naging impluwensya niya sa buhay mo? Kung sa laki, siguro hindi masusukat kasi yung pong sa tagal po namin na ni Mama na naglilingkod, na-impart niya po sa amin yung mga Word of God. Kasama po yung sa every Sunday, dun sa mga children's ministry. Ang dami po eh. Doon ako namold siguro sa paunti-unti. Hindi naman po ako yung very magsasaulo talaga. Hindi katulad, alam ko yung nandito sa talagang kailangan yung parang may saulo talaga silang verse. Pero ako po noon, dahil nga po sa puro moral lesson, tapos puro Bible verse na nasasabi sa akin, may nai-impart po sa akin na, ito ang tama, ito ang mali. Alam ko na po agad yung kaya hindi po siguro ako dati na alam ko na yung ganito, alam ko na yung ganyan, alam ko na yung mapapasama ako, alam ko mapapabuti ako. Na kukumpara ko po siya, na babalance ko po. So sa batang edad, may gabay ka na. At ang Yes gabay po. mo ay hindi lang yung akala rin natin mga magulang na sapat yung disiplina eh. Pero hindi rin eh. Kung walang takot ang bata sa Diyos mismo, may mga panahon na nagre-rebelde. But in your case, no, at marami, no, kahit sa mga manggagawa na isinabay nila, hindi lang yung matakot ka sa akin dahil magulang mo ako. Maagang edad, nagkaroon ka na ng takot sa Diyos eh. So, napakalaking bagay yun na siya mismo nakapag-iisip sa sarili niya na meron siyang basihan. Amen. No? At yun na napakagandang... meron akong insight na nakalimutan kong bagating kanina na baka makalimutan ko. Yung kapatid mo, na sabi mo nga, after that, 3 years pa siyang naglingkod. Naalala ko yung verse sa Bible na mas malaki ang pinatawad, mas malaki ang pagmamahal. Mas malaking utang yung pinatawad, mas malaking utang na loob ang naipagkakaloob. No, kagaya ng kapatid mo. Kaya nga talagang hindi ka dapat magsawa eh. Talagang magtiyaga ka talaga sa kung sino man yan. Dahil sabi nga, God never quits on us. So we don't quit on anyone. Hindi natin isusuko yan. Lalo na't mahal mo sa buhay, hindi ko isusuko yan. At dadalhin ko sa Panginoon yan. Ang tanong naman natin si Ella, mamaya natin pag-usapan yung inyong love life. Sino si Sister Ella? Ayan, pakilala ka naman ng kaunti. And thank you, Lord. So, ako po, si Sister Ella, hindi ko masabing ako'y mabait. Parang medyo may pagkapasaway rin po ako. Siguro kasi ako naman, yung kinalakihan ko, parang baliktad naman dun sa kinalakihan ni John Glenn po. Yun. Okay. Na hindi, bagaman yung tatay ko po ay siya ay naging Kristiyano. Nung mga lumalaki na po kami kasi, medyo sabihin na po nating nag-backslide siya, totally. Parang lumayo po siya kay Lord ng mga panahon na yun. Kasi, madaming problema, financially, siya personally nagkaroon din po ng problema. So kami, parang hindi kami talagang nagabayan sa pagdating sa spiritual na buhay. Parang wala po kaming ganun ka-solid foundation. Kumbaga, nandoon kami ako, parang alam ko na, alam kong may Diyos, pero yung pagkakilala sa Diyos, hindi ko po masasabi na, nung time na yun, kilala ko ang Diyos. Ganon. So ako, meron akong, sabihin na po natin na naging rebellious side din sa mga magulang ko noong mga panahon na yun. Kasi parang feeling ko, bakit, ang ano po kasi, yung parang ang hirap na ng buhay, bakit parang kasalanan namin, may ganong yung magulang ko na, syempre, yung sa pagdidisiplina, yung sa pamamalo, parang sobrang higpit, ganon po yung feeling. So hindi ko po naiintindihan noong mga panahon na yon. At saka, yung struggle nga po sa financial, yung mga ganyan, naging malaking kumbagay dagok po sa buhay namin. So, parang ako, yun nga, nagkaroon po ako ng parang rebellious side sa mga magulang ko. Kasi hindi ko naintindihan that time kung bakit sila nagkakaganon na sobrang hirap po pala maging magulang. Ngayon na, maiintindihan mo na dati. Opo. Although hindi pa naman po ganun talaga sigab. Siyempre, baby pa po siya. Pero nandun po yung meron ka ng
yung feeling na parang ayaw mong masasaktan ng anak mo, ayaw mong mapapahamak yung anak mo. Oo. Doon po naiintindihan ko na, kaya pala ganun yung mga magulang ko kasi ayaw nila na mapahamak ako. Yes. Kaya pala nila ako dinidisiplina ng ganon, katindi. Aside from babae ako, syempre, ganun yung pagmamahal nila sa akin. So ibang way lang po siguro ng discipline yung natanggap namin. Kaya hindi po namin naintindihan. Kasi meron, ba't ganun yung mga pinsan ko? Parang, ba't ganun? Sila asikasong-asikaso ng mga magulang nila. May mga ganong thoughts po ako. Pero eventually, parang, nung lumalaki po ako, na-realize ko na yung mga choices ko in life yun, na-share ko po ito dati sa CSM sa youth na dumanas po ako ng depression ng mga panahon na lumalaki ako. Kasi may mga trauma, may mga ganun po. Na yung pala mga choices natin sa buhay ay hindi pala natin dapat isisi sa ibang tao kung bakit nangyari sa atin to, bakit hindi natin na-achieve ang bagay na to. Kasi tayo mismo, binigyan tayo ni Lord ng free will na may binigay siya sa ating free will kung dito ka ba sa tama o dito ka sa mali. So, ikaw mismo, ikaw yung gumagawa ng desisyon sa buhay mo. Kaya yung mga consequences, hinahayaan ni Lord kasi gusto niya, may matutunan ka doon. Gusto wake up niya, call. Opo, yun. Parang wake up call na minsan doon ka niya minimit halfway. Doon sa mga pagkakataon na pinili mo yung mali, nahahayaan niya yung consequences, tapos doon ka niya tatagpuin. Tama. Kailan ka naging Christian? Talagang sabi mo, ito yung point na, kailan ka naging Christian? Ano po, mga 6 years ago. 6 years ago lang 6 po, yung years ago. sasabihin kong nagkaroon ako ng personal Relationship kay with Lord. God. Opo. Totoo yun, may free will tayo, no? But the problem is, pag wala ang buhay ni Kristo sa atin, the natural tendency is to make the wrong choices. Yes. Kaya tama yung sinabi mo, huwag mong sisihin yung ibang tao, huwag mo rin sisihin ang sarili mo. Yes. In a sense na, well, of course, mga mali tayong nagawa. No? But blaming ourselves will also do no good, especially at that point na hindi ka pa Kristiyano. Kasi wala ka pang nakikita noon eh. Akala natin, alam natin, di ba? Lalo pag nakapag-aral ka na, di ba? Ganun. Feeling mo, ay, alam ko na to kasi ganito, ganyan. Pero bilang Kristiyano, doon mo lang malalaman na ako na lang, ang dami kong ginawang mali noon. No, feeling ko tama yun noon. Pero wala kasing paggabay. No? Kaya isang point na gusto natin tignan dito is, may mga Kristiyano kasi hanggang ngayon, they live in the past na, ay, ginawa ko nung araw, ay, kasi ganito, ay, mali pa. Yung lahat ng yun ay bahagi ng luma nating buhay. Kaya nga pinatawad na ni Kristo yan. That's why we have a new life wherein meron tayong hinaharap na hindi na tayo bumabalik sa nakaraan and we are willing to face that without, sabi mo nga, without blaming anyone, without blaming even yourself. No, sabi nga, kung pinatawad tayo ng Diyos, patawarin mo rin sarili mo. And kaya ako nabanggit yun, kasi mga Kristiyano, napatawad na nila yung iba, napatawad na sila ng Diyos. Sarili nila, hindi pa nila mapatawad hanggang ngayon. Yan ang sinasabi ng Diyos, pinatawad kita, kinalimutan ko na. Walang sabihin sa'yo, example lang naman to, Ella, hindi ko naman alam talagang, Ella, pwede ba kalimutan mo na rin yung ginawa mo nung araw? Kasi tapos na yan. But it gives us a good idea where you're coming from, no? At napakahalaga nito sa ating buhay. Konting dako lang tayo. How is your relationship with your mother-in-law since you are the favorite daughter-in-law? Wala po siyang choice. Nagkaroon ba ng major adjustment, especially, how was it? Major adjustment. Siya ba o ikaw? Wala po akong masabi na major. Siguro minor adjustment, nandun na po yun. Pero yung malaking adjustment, wala po. Kasi ang napansin ko po sa kanila, nung pinakilala po ako ni Glenn sa family niya, talagang very welcoming po silang lahat. Na parang ma-overwhelm ko na, ay, bakit grabe. ganito? Parang, wow. Ayun, parang ganun po sila. Warm po talaga sila. Because you came from a different environment. Opo, so talagang medyo parang may trauma culture yun. shock ng konti yun. Kasi talagang kami po medyo ano lang, ganyan. Pero sila talagang welcoming, warm, tsaka yung all out. All out po na talagang kung ano sila, kung ano po sila,
yun na yun, yung parang walang fasad, walang ano, yun na po yun. Kasi, kaya ako naman po nasabing yun na yun. Kasi, syempre, kami po magkakasama sa bahay. Kung ano yung nakita ko sa kanila nung pumunta ako doon, yun na po yung, hanggang ngayon, yung pa rin sila. Kumbaga, hindi ako nag-adjust ng sobra. Dahil, alam mo na rin alam mo na yung ugali nila. Kung paggalit sila, pinapakita nila. Yung kung anong, yun nga, kung anong ugali nila, yun na po yun. Hindi ka na talaga mag-a-adjust ng sobra-sobra. Kasi walang itinago. Yun, opo. Walang Talagang itinago. ano sila. At saka ang kasarapan Transparent nun, po. hindi ka nahirapan mag-adjust kasi yung totoo yung pagtanggap eh. Opo, No? opo. Walang halong ano pa man. Ano. Yes So po. tanong natin yung favorite mother-in-law mo rin. First impression, ano paano kung naging, paano ang dynamics ninyong magbiyanan? Tama ba yun? So, doon nga sa sinabi niya, parang walang pinagbago. Sobra akong nagpapasalamat sa Diyos kasi ulitin ko, may una po siyang girlfriend. Okay. Pero thank you, Lord. Thank Talagang you, may Lord. matigas yun eh. Thank you, Unang Lord. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord ako doon. Kasi hindi talaga siya ang para kay Glenn. Okay. At ako'y nagpapasalamat kasi si Ella talaga ang regalo ng Diyos para kay Uy, Glenn. gusto ko yun. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na niya kami pinahirapan na dalhin siya sa paanan ni Lord. Kasi meron na siyang basic. Yun lang yung pinagpapasalamat ko. At sobra, kahit ngayon, huwag ilalaki ng ulo ni Ella. Kasi kung papaanong ang aking anak, ay ganun din siya, para ko na din siyang anak, yung nanggaling talaga siya sa akin. Hindi ko siya inari na manugang lang. Siya ay yung aking padalawa sa aking anak na babae. Kaya ako po tuwan-tuwa kasi dadalawa silang magkapatid. Dinagdagan pa ni Ella. Kaya ako'y sayan-saya. Maganda. Manang-mana. Glory to God. Thank you, Lord. So, yun ang makikita natin kaibahan talaga. No? Lalo pag ikaw ay sabihin natin, especially sa mga ganyan kasing sitwasyon, ang laging problema is yung papasok na bago eh. Hindi ba? Ang ganda ng buhay natin, okay tayo. Baka ipasok mo yan. So, isang bagay na nakita ko rin sa buhay pamilya talaga is yung pagpipray mo yung mapapangasawa eh. No? Na, Lord, kahit wala pa, kahit di pa nanliligaw, yung mamanugangin. May isa pa akong anak na, Diyos ko, 40 years old na wala pang asawa. Pero yun nga, panalangin ko na, Lord, kahit na, sabi ko nga, kahit huwag naman mukhang bakekang, pero sabi ko, mamahalin siya. Kasi napakahalaga yung taong magiging bahagi ng pamilya ninyo. It's so important. That's why sabi nga tayo ang mga bayang madasalin na lahat ipagdadasal mo, hindi lang yung kung ano pa man yung problema, kundi yung mga magdarating pa, pinagdarasal mo na para tuloy-tuloy yung pagpapala na tinatanggap ng ating Panginoon. So, nung malaman mo na sila na mag-girlfriend, boyfriend, ano naging reaction mo nun? Grabe. Para ka nanalo ng loto. Sabi ko, Para nanalo ng loto. kailan kaya mamumulong? Ganon agad ako. Mamumulong is? Yung mamanhikan. Kung paano kami mamamanhikan, nalaman namin. Alam nyo ba, lahat kaming pamilya, tuwan-tuwa. Iba talaga kung si Lord ang nagbigay. Sige nga. Oo, iba talaga. Hindi, alam mo kasi doon sa, hindi tayo nagbabase sa emosyon. Pero, meron kang kalmado Kalmado yung kalooban mo, yung kaisipan mo. At si Lord talaga yung mangungusap. Na para ito yung akmang-akma sa puzzle na hinahanap nyo. Tama. Oo. Tama yung salita mo, puzzle. Parang, sino kaya ang mapala? Ay, thank you, Lord. So, makita natin dito, ito'y kwento ng mga taong nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Hindi perpekto, maraming pinagdaraanan at pag-uusapan natin yung buhay mag-asawa. So, ano ang pinakamagandang magbibigay mong advice sa mag-asawa ngayon? Sa palagay mo? Hindi ka pa naman namamaalam, pero kumbaga, bilang isang ina, sabi nga, anak mo na rin siya. Bilang mag-asawa, anong pinakamagandang
advice na mabibigay mo? Hindi lang siguro sa kanila, kahit sa mga mag-asawang nanonood, mga bagong kasal, ganyan. Thank you, Lord. Ang maiibahagi ko lamang sa dalawa o sa lahat ng mga mag-asawa, lalo't higit, ay na kay Lord, huwag na po kayong umalis sa kandungan ng ating Panginoong Diyos upang makakamtan ninyo ang buhay na Kanyang ipinangako. Ano? Sabi ko nga lagi, ang lundo ng buhay natin bilang isang Kristiyano ay yung buhay na Kanyang ipinangako nahantong sa langit, na kung saan ang Diyos ay naroroon upang ating makasama. Yun lagi ang sinasabi ko sa kanila. At sa kanilang mag-asawa, wala naman akong nakikita. Siguro merong kaunting mga tampuhan, pero kailanman hindi ko sila nakita na nag-aaway, nagkaroon ng tampuhang matindi yung nakikita ko. So, ganon. Kaya yung mga mag-asawa, kayo ay nasa Panginoong Diyos. Huwag na po kayong magpadala sa mga mundong, yun sa gawain ng mundo bilang isang mag-asawa. Ano, kumbaga, kayo nagkakaroon ng samaan ng loob, sabi nga kanina, sa pag-aaral. Huwag na natin patagalin. Totoo yan, totoo yan. So, nakita natin yung advice is very Christ-centered ba? Na, yun ang laging sinasabi, papel lang yan. Hindi yan papel. Kaya kayo nagpunta sa simbahan at nagpakasal upang sabihin na hindi sapat ang pagmamahal nyo sa bawat isa. Na hindi kaya ng pagmamahal ninyo na itaguyod yung buhay mag-asawa. Sabi nga, minsan ang unang itinatapon sa bintana, yung pag-ibig, pag wala ng panggatas, wala ng pangganito. Pero ang kaibahan nga is, inilapit ninyo ang inyong sarili sa Panginoon para sabihin, hindi namin to kaya. Kaya kayong pumagitna. Yung kakulangan ko, ikaw ang magpuno. Yung kakulangan niya, ikaw ang magpuno. Ganong, kaya nga sagrado, napakabanal ng kasal. Kaya nga kaya ako binabanggit ito kasi ang dami na nag-live-in, ang dami na, akala nila, pagpapala kasi may pera sila, akala nila, hindi yun eh. Kung di yung kabanalan ng inyong pagsasama na dinala nyo sa Diyos upang ito'y maging buhay niya para sa inyo. No? So, yun ang nais natin bigyan ng pansin kasi talamak na nga yung... Kaya hindi na nga kasalanan ngayon sa tao, hindi na kasalanan ngayon. Ang live-in is actually sa Bible ay fornication. Ibig sabihin yan is, hindi lang ipinagbabawal, galit na galit ang Diyos sa ganyan. So, napakahalaga na maintindihan ng tao na ang kasal ay napakahalaga sa buhay mag-asawa. Dahil pareho kayong nanumpa sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Ano pa man ang mangyari, parang ganito, si Lord pa rin naaasahan namin. Marami tayong pagdadaanan, pero Diyos lang ang pwedeng magbigay talaga ng katugunan sa lahat ng yan. Medyo tayo aalis muna sa pagkadrama naman. At aawit ang ating kapatid ni Sister Chit. At ang ganda nung ano mo kakantahin mo eh, no? Kailangan. Sige. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang hiyas, maging ginto't pilak, di maihahambing sa pag-ibig mo sa akin. Walang kupas, di nagbabago, magpakailanman. Oh Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Kayamanan,
mahalagang hiyas, maging ginto't pilak, di maihahambing sa pag-ibig mo sa akin. Walang kupas, di nagbabago, magpakailanman. Oh Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Thank you, Lord. Yan nga yung sinasabi nating heartfelt, galing sa puso ang pag-awit, no? At tayo ngayon ay September 13, babati muna tayo sa mga may kaarawan. September 13, 2025, araw ng Sabado. Happy birthday to Brother Ramil Barrera. Sa Pangasinan siguro to, no? San Fabian. San Fabian, tama. Brother TJ Calderon. Brother Dennis Cuartero. Sister Charmaine Ann Marzo. And Sister Ciara Sahul. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Ayan. Enjoy your day. Ayan, thank you, Lord. So, dako naman tayo dun sa lovebirds. Ayan, dalawa. So, nagkakilala kayo, bale, gano'ng katagal yung, ang tawag doon, yung bago yung kasal, yung hindi naman courting, whatever you call it, no? Ilang years yun, bago yung kasal? Siguro, Almost 2 years din po. 2 years kayo nagkakilala, tapos Yes po, mag-boyfriend, tapos- girlfriend, tapos hindi po kami magkakilala. Ay, oo Bale, nga. hindi po, stranger po kami na. Teka, strangers. may intriga na agad dito. Pakipaliwanag yun. Ay. Bakit po sinabing hindi kayo magkakilala? Medyo, ito po yung nakakwenta na namin sa, sa youth. Sige, alam sige, na po sige. yun eh. Bale kami po ay stranger talaga sa isa't isa. Hindi ko po siya kilala, hindi niya ako kilala. Bale, nagtagpo lang kami sa isang kasalan. Kasalan ng kaklase ko, na pinsan Pinsan ko naman po. niya. Siya po ay abay, ako po ay magiting na Kakain ng menudo. mga ngainlaang. Ganun po. Bale ako po ay guest lang, siya po yung pinakaabay. Ganun So, po. walang formal na pumunta ka kasi manliligaw ko or anything like that. Destiny Wala. talaga kung Wala. After po, after na siguro. So, paano nagsimula ang lahat? So, nagkita kayo, hi, hello, bye-bye, busog na ako, uwi na ako, hindi ka na. So, wala paano? po ganun eh. Parang wala lang. Kasi nga po game. Game po yung Oo, pinag-anohan. Di ba uso po dun sa mga kasalan ngayon yung mga maraming, games, oo. ganyan. So, katapos ng games, paano nagkaroon ng puwang na mas magkakilala kayo? Siya bang approach po siya. siya? Parang after 2 days. Tanda ko. Kasi January 8 yung kasal ng pinsan ko. January 10, nag-message po siya. Okay. Na- Hiningi niya yung phone number mo. Kasi yung pinsan ko po, parang nag-post po siya ng mga pictures nung kasal. Tapos yung pinsan ko, minention po yung pangalan ko, yung pinaka-Facebook page, Facebook account ko po. Doon niya nakuha. Opo, naka-mention po dun sa comment niya dun sa post nito. Okay. Tapos, January 10, nag-message po siya. Hindi naman I out love of you nowhere. agad. Hindi naman po. Nagso-sorry po siya. Dahil? Hindi ko po alam. Hindi ko rin po Hindi, kasi alam. yun po yung, di ba po pag games,
may kailangan sumayaw, siyempre may sexy dance minsan, gano'n. Lahat po, ako naman po, nung panahong yun, hindi ko naman to kilalang lahat ng to eh. Ang kilala ko lang talaga yung mag-asawa. Okay. Para mapasaya ko yung mag-asawa, ginawa ko po yung lahat ng makakapagpasaya. Sumayaw, tapos kung ano. Talaga? That's Yes entertainment po. ka talaga. Ganyan po, nangyari doon. Ay, ba't ka nag-sorry? Sabi ko naman po, sa isip ko naman, hindi ko na naman to makikita sa susunod na mga araw. Okay. Nito ko lang makikita. Bakit po ako magsosorry? Kasi parang nakakahiya po na para sa akin na yung babae na ngayon ko lang nakasama, tapos gaganon, sexy dance, tapos parang... yung paglalagay po ng garter. Ay, sorry yun. Yun din po yung hindi ko makakalimutan na pagtaas po ng garter, sumabit doon sa brace ko, hindi agad natanggal. Nito lang po niya nalaman yun nung kami mag-asawa na. Sabi ko, paano matanggal? May gano'n. Yes po, sabi ko, paano nag-lock na yata sa ano. Anyway. Po, sobrang nahihiya po ako nung panahong yun. So, Pero hindi ko naman pero po na-impress alam. ka naman ba sa kanya noon? Na-impress ka sa kanya nung makita mo siya naggagaganon? Wala naman pong parang medyo awkward lang kasi parang, Okay. parang- So, tanong, Yes po. ano yun? Love at first sight? Hindi. Hindi po. Hindi po siya. So, anong nagpakiramdam mo? Bakit tinext mo siya? Para lang mag-sorry? Mag-sorry po. Kasi yung nangyari po kasi, after 2 days, doon nga po minessage. Doon ko pinost. Tapos nakita ko, nakatag yung pangalan. Sabi ko, ay, shucks, ito. Sabi ko sa pinsan niya, Judith, ihingi mo naman akong sorry doon sa pinsan mo. Parang nagkalat ako doon sa Tapos sabi ng pinsan niya, hindi, i-message mo na siya, mabait yun. Hindi ko po alam, nung mga panahon po pala ngayon, parang binubuyo na siya sa akin. Hindi ko po alam na. Sabi ko nga, Totoo ba? may maitim na balak dun sa games na yun. Ganun po yun. So, go ahead. Sige. yan. Ang initial po nun, hindi ako. May isa pa pong kaibigan yung pinsan ko na single din. Yun po. Ay parang sabi nila, parang mas bagay ang dalawa ni Glenn, ganyan. Di ginawa na po nila ng paraan. Kumbaga yung pag-i-stop yung music. So kahit naman i-orchestrate yun, wala namang mangyayari. So, kailan mo na-realize na talagang parang gusto ko siya? Kailan dumating yung point? May nakita ka ba? May narinig ka ba? May naramdaman ka ba? Dumating sa point na parang siya yung gusto ko sa buhay ko. Yun po kasi yung time na after po ng long relationship ko doon sa ex. How long? Siguro 6 na buwan ba? Parang 6 na taon kami. Ay, hindi. Parang nagalit ako dun. Hindi 6 na buwan yung bago naging tayo. Bago tayo magkakilala. Pero yung doon sa kanya, 6 parang years. 6 na taon, ganun po. So mahaba rin. Medyo matagal. Okay. Tapos, after 6 months, parang, nung mga unang months, parang naghahanap ako ng babae. Parang ganyan. Pero hindi po pala yun yung tama. Yung ako na maghahanap ng babae. Tapos, dumating po ako sa point na, hindi mo na ako maghahanap ng babae. Saka po dumating. Pinag-pray mo ba yun? Pinagpe-pray ko po yun. Ano prayer mo? Ano prayer mo? Yun nga po. Na-share ko na din yan dati. Sabi nga po maging specific sa prayer. Okay. Sinabi ko po, ito po yun. Ito po yung inalabasan. Talagang, hindi mo sinabi, wala pong pangalan noon. Wala po. Sabi ko po, gusto ko mahabang buhok, maputi, maganda. Tapos yung mga ganun pong traits. Tapos, yung malapit kay Lord. Demanding. Sabi ko pa. Tapos nung nakilala ko nga po, grabe si Ella pala yun. So nung makita mo siya, nakita mo yung pinagpipray mo sa kanya? Hindi pa po. Kasi okay. nung araw na yun po, wala po. Hindi ko po siya masyadong napapansin kasi parang for showtime lang siya. Okay. Nung So araw- kailan na yung point na parang nabigyan mo ng diin na Noong pong na-mention po siya ng pinsan niya, tapos nakita ko yung, ganito pala tong babaeng to. Doon ko lang siya, nakita ko lang sa profile. Nung nakausap ko na siya, doon na lumalim na parang, ibang ibang class. Ibang level to. Ibang level to. Doon na po ako na, unti-unti na po talaga. Anong isang karakteristik? Isa lang Opo. Anong isang karakteristik niya na gustong-gusto mo sa kanya? Yung pinaka talagang minamahal ko po ngayon yung pagdating po sa Word of God talagang hindi ko po siya itinataas. Talagang alam mong galing kay Lord yung
yung sinasabi niya, hindi po yung galing lang sa yung pang sarili. Yung parang hindi po scripted eh. Alam mo yung taong talagang insight na galing kay Lord. Ganon po yung nakikita ko So, po sa insight kanya. siya talaga. No? Hindi galing sa aral, hindi Yes galing po. sa puso. Salita ng Diyos na binuno ng Opo. puso at lumabas sa bibig. Oh, yes po. Ayan. Kay ano naman kay Ella. Ella, ano yung isang... tanong ng intriga. Bakit mo siya nagustuhan? So, ganun. Parang ganun. Parang walang karapatan. Hindi. What did you see in him? Yung nung Nung una, syempre wala wala talagang yung attraction na sinasabi, wala po. Kasi nagulumihanan din po ako. Parang sabi ko, bakit nag-message si ito sa akin, nagka-sorry? Yun naman game lang. Parang katuwaan lang, gano'n. Di parang ako medyo pilingera din. Yung parang asyumera din. Ay, baka may yung parang may asyumera talaga. asyumera po talaga. Kasi parang So, ibig sabihin, meron Pero yun pala, konti ka ng pagtingin na... hindi naman po. Niloloko po ako ng mga pinsan ko sa kanya. Tapos okay. ayaw-ayaw po ako kasi sabi ko, sa isip ko, mas matanda sa akin. Parang Ay, ganon. Sino po yung kuya. Kasi Kuya, yung pinsan ko pong yun, ating-ate ko, na Okay. parang nanay ko na, ganun po. So, ang impression ko, kuya ko to, kuya, ganyan. Di ganun nga po. Tapos, nung nakakausap ko na siya, yung nag-message po siya, kulitan-kulitan lang, muna ganyan. Walang seryoso pa. Wala po. Niloloko ko nga po yan kasi lagi nga po nag-chat-chat. Sabi ko, alam ba ng nanay mo yung mga ginagawa? Papaalam pa talaga. Yun po yung biro ko sa kanya. Pero yun nga, nung nakakausap ko na siya, doon ko nakita yun po talaga yung character nila halos, yung pagiging transparent. Yun po yung talagang unang nagustuhan ko sa kanya na inopen niya po talaga yung sarili niya na ganito siya, ganito yung, kasi po siya, yung parang may din, kasi nga, di ba, nag-work po siya dati, nag-work ka sa, Yes. Sa world na. ang tawag dyan, corporate. Tapos biglang nag-shift po siya na nag-business na. So, hindi Na pa kayo umuwi na. kasal nung mag-shift ka? Hindi pa po. Okay. Sige, go ahead. Yun, tapos, nun po, inopen na niya na ganito yung ginagawa niya, ganyan. Kasi sa iba, syempre nga naman po, sa worldview, parang ang mga tao, mas sa mga naka-corporate, yung mga Forma. bisting-bisti po, formang-forma. Pero siya, siguro dahil nga may ganun tayong parang thinking ang karamihan, talagang inopen niya na po na ganito yung ginagawa niya, hindi siya yung aasahan mo na talagang formang-forma. Kasi nasa tindahan nga po siya ng mga time na yun eh. Pero nakikita ko, in-explain naghuhugas ng plato yan. Ayun, po. In-explain niya po kung bakit ganun yung choice na ginawa niya. Pero you were not in a serious stage at that point? Wala pa po. Yun Kailan talaga, dumating yung kailan ka dumating sa point na... parang 1 month na. Isang buwan po yung usap-usap. Talaga pong isang buwan po. Siguro pag binigay po talaga ni Lord, malalaman mo yun na yun. Hindi Opo. po parang patagalan pala yun. Kala ko, kailangan matagal bago... Kala ko kailangan isang taong magliligawan. Hindi po pala ganun. Pag binigay yung tamang tao ni Lord, yan na yun. Katulad po ng mga naririnig ko yung mga kwento na, ayun sa mga kompi na grabe, sabi ko walang ligawan, pinagtagpo. lalo na dito. Pero sobrang click na hindi mo pwedeng sabihin na mali yung nangyari. Tama po. Tsaka yung pinaka parang naging ko doon, yung prayer ko din po kasi, pinagpe-pray ko na po talaga yung kung anong plan ni Lord sa akin sa pag-aasawa nga din po, ganyan. Kasi parang siguro mga more than 3 years po ako single nung mga panahon na yon. You had also a relationship before? Dati po, pero yung LDR po kasi nasa ibang bansa po ako. Anong LDR? Long distance relationship. Sorry, senior. Okay, LDR. Okay. So long distance Ayun, lang. opo. Na hindi rin naman po ganong katagalan. Tapos yun nga na parang yung 3 years na yun po kasi talagang nag-invest ako kumbaga sa sarili ko muna. Ganun po yung naging ko nun. Tapos yung prayer ko talaga, sabi ko nun, kay Lord, ang gusto ko talaga matalino. Pero hindi ko po hiniling yung pogi.
Pero pogi naman po ang binigay ni Lord. Nangungumbinsi ka ba? Wala. Gwapo naman si Glenn talaga. Pero yun po yung mga naging nauna ko prayer talaga. Nagkamali ka sa, hindi ka namatangkad. Hindi ka naman na-disappoint. Niloloko ko po yan. Nasabi ko, ala, hindi kasi ako nakapagsabi kay Lord na gusto ko matangkad. Yan. Di sana pinatangkad ako. Yun, pero yung hiniling ko po kay Lord, yun po talaga exactly ang binigay niya. Kailan kayo dumating sa point na, siguro ikaw magpo-propose Yes, na, kailan ka dumating sa point na, sige na, pakasal na, gusto ko nang mag-asawa? Kinausap ba mother mo? Paano ka gumawa ng decision na yun, na mag-aasawa? You were 30 when you got married, Yes po. which is just the right Sabi ko po, sa isip ko po, dati, ang thinking ko po kailangan mentally prepared ka, kailangan financially prepared ka. Hindi po pala kailangan yun lahat. Dahil, Parang para sa, yung ano po sa akin kasi, kung hihintayin ko ba yun lahat, prepared na ba talaga ako? Baka hindi pa rin. Si Lord pa rin po yung inano ko noon na, si Lord pa rin po yung nilapitan ko na ito na ba yung tamang panahon. Madami na pong kantsawan sa paligid. Kasi ilang taon na po ako magta-13. 13 na ako noon. Medyo matanda na po kung talaga. Pero hindi siya matanda. Pero kung gusto mong madaming anak, siguro matanda na siya. Ako po kasi gusto ko 6 anak, ganyan. Pero yun po yung sinasabi ko sa kanya na gano'n. Nandun na po ako sa sabi ko ito na yung tamang panahon. Hindi ko na pwedeng hintayin yung matagal pa. Parang sabi ko ito na yun Parang kailangan pa bang patagalin? Hindi na kailangan patagalin. Ganun po yung sa akin. siguro maganda sa'yo, because unang-una, kaya tinanong kita, dinala mo sa Panginoon. No? And since you have that relationship with God, ang una kasing basehan natin mga Kristiyano pag gumagawa ng desisyon is pag may kapayapaan ka. Maganda yung tanong niya kailangan bang hintayin ko mag-mature ako? Hanggang kailan yun? Kailangan bang yumaman muna ako? So, sa mundo, hindi naman masama yun. It's a practical side. Pero it's different with the Lord na meron siyang right timing, right person. So, may kapayapaan ka. So, at that point, Yes po. parang sinasabi sa'yo ni Lord, I give you my peace that surpasses. Huwag mong intindihin nga. Sige, sagot na kita. Kumbaga. Ganun po, yun nangyari. Ayan. So, ano naman ang reaction ni Ate Ella nung sabi niya, halika na, pakasal na tayo. Ang sabi mo, kailan? Hindi. What was your reaction? Nung sabi niya, paano ba siya Paano nag-propose po? paano ka nag-propose? Ayun po. Alam na po yan. Medyo mahirap po yung panahon yan kasi gusto ko sana isama yung pamilya ko doon sa pagpo-propose. Kaso medyo malayo yung bahay nila. Saan ba sila? Nasa Cavite po ako. Sa malayo General na. Trias. Okay, sige. Tapos kami po sa Nasugbu. Ang ginawa ko po noon sinabi ko muna sa pamilya ko na magpo-propose na ako. Tapos sabi ko, maghintay kayo sa live. Sa live ko gagawin. Nag-live po kami sa Facebook. Yes po. Ay, nangyari nun Mahilig po kasi kami mag-live, kakanta, ganyan. Pumunta po kami sa mall, yung pa-token po. Kumakanta kami doon. Tapos meron akong nakalagay sa likod na, will you marry me? Yes or no? May check po kung ano. Pero naka-jacket po. So hindi pa kita. Pagdating ko po doon, hinubad ko. Hindi niya kita, pero pinapakita ko sa screen. Ganun po yung nangyayari nun. Creative ka rin. Yes. Nung pinakita ko po sa kanya, ewan ko po kung anong naging Anong reaction mo? reaction niya. No? Parang hindi po agad mag-sink in pag gano'n. Yung parang, huh? Pero willing na, yung nag-yes naman po ako. Willing na, pero may gulat. Kasi nga po, syempre, parang casual na araw lang. Nagbibidyo, okay kayo, ganyan. Tapos biglang may will you marry me? Yun, nag-yes po ako. Kasi, Did you bring this before the Lord bago pa siya nag-propose? Pinagdasal mo ba yung relationship ninyo? pinagdasal, yung parang nasabi ko na bakit ko masasabi na siya na. Kasi yung pinaka-foundation ko po talaga is yung prayer ko kay Lord. Yun yung nakita ko sa Kanya. Yung prayer... Mismo. Yes po. Yun na yun. Parang nagkatawang tao na yung pinag-pray ko kay Lord. Kaya nandun na nga po yung sinasabi nyo na peace na, ay, ito na yung binigay ni Lord sa akin. Kasi yun yung po yung pinakamaganda na may basis ka na
alam mong galing kay Lord. Kasi yun yung pinag-pray mo kay Lord. Tama. So, punta na tayo sa kasal. Ayan. Magkukontrabida ako sa tanong ko. Konti lang naman. Ano yung nakita mo sa kanya na hindi mo nakita na, ay, ganyan ka pala. Alam mo yan? Then you start to grow in your relationship. So, hindi pwedeng hindi mo makita yung totoo. Totoo naman sinabi mo na, totoo siya. Pero siyempre, tao pa rin siya na hindi mo naman makikita lahat. Sabi nga, hindi mo makikilala ang tao pag kung di nasa isang bubong na kayo. So, hindi naman exactly masama or anything, pero medyo nakita, okay, ganito pala siya. Along the way na medyo nag-adjust ka doon, parang hindi ka naman exactly na trauma, kundi, okay, so meron siyang ganitong ugali. Alam mo yan, trauma talaga. Parang, ano yung isa, ano yun? Si Ella muna. alam din niya po yun eh. Siguro dun nga sa akin sa decision making, pag nagdesisyon, parang talagang yun na yung decision niya. Okay. Pero, alam ko naman po na yung desisyon niya, pinag-iisipan niya. At Pero pinagdadasal niya. Opo. Pero meron ka rin, kumbaga, damdamin po ba, na hindi mo rin mapigilan minsan doon sa desisyon na yun na against ka. Okay. Na against ka. Pero pag siya, talagang yung desisyon niya. So how do you firm. resolve this pagka ganyan? Ako po, doon ako Paano sa... niyo ina-adjust yung sarili niyo sa bawat isa dating sa ganyan? Ako siguro po, bilang asawang babae, glory to God naman po, yung word po ni God sa akin, yung Ephesians 5:22 na magpasakop sa asawa. Okay. Yun po yung laging nagre-remind sa akin na tuwing meron siyang desisyon na gagawin na against ako, although hindi naman po instantly na pag nag-flash sa akin yung word ni Lord parang kalmado na ako na May times po na talagang nagtatampo po ako. Pero bumabalik po ako sa, yun nga sa sinabi ng Lord na mag-submit ako kay Glenn. Kasi yung mga desisyon naman po na ginagawa niya, hindi lang po yun basta desisyon na ginawa niya, na gusto niya lang naisipan niya gagawin niya. Nandun po yun, meron din po siyang word na galing kay Lord which is very good. Pag nagde-decide po siya. So yun po, yung laging nag-aano lang sa akin is mag-submit po talaga kay Glenn para doon din po nag-work yung decision na ginagawa niya Kumbaga nakikita ko na inalaw nga ni Lord na mangyari yung desisyon niya. Nasa akin naman po, parang nagiging, kumbagay payapa na po yung damdamin ko na totoo si Lord. Totoo yung pangako ng Diyos na kung tayo mag-uubay doon sa sinabi ni Lord sa atin, sa panawagan ni Lord sa atin, siya nang bahalang gumawa ng paraan. Huwag ka na mag-worry, huwag ka nang mag-isip na kung ano pa man, ibigay mo na kay Lord. Tsaka protected ka Di ba? Pag sumunod ka sa Diyos, sinasabi ng Diyos, sagot na kita, sumunod ka lang sa akin. No? Meron akong mag-asawang na, ito naman, matagal na mag-asawa. Pag nag-aaway silang ganyan, tapos hindi sila magkasundo, isa sa kanila magsasabi, walang mangyayari. Meron kang opinion, may opinion ako. Tigil na natin to. Let's pray about this and let's talk about it later on. Ibig sabihin, hindi kailangan pag-awayan. Pwedeng pag-usapan. Maganda naman sa inyo, may communication kayo. Yun ang napakahalaga. Mahirap din naman yung hindi ka sabi, magsumunod, sige, magpasakop. Maganda rin naman yung nag-open up ka in a sense na nasasabi mo, napiventilate mo rin yung iyong damdamin. Ano naman, bumawi ka, dali. Joke lang. Si Glenn naman, ano yung sa'yo? Na sabi mo, na-trauma ako dito. Trauma talaga. Siguro po yung lang. Yung katulad niya po, yun yung sa decision making na mahirap pa lang pag may decision, tapos alam mong firm ka doon sa decision mo, pero hindi agad yung suporta. Maraming negative. Ayaw, disagree. Pero nandun pa rin ako sa doon sa... Pero how do you say it? Paano mo tinitingnan itong mga disagreement na ito? Anong pananaw mo dito na may mga nagdi-disagree sa'yo? Paano mo siya pinaprocess? Paano ko po naiintindihan ko po sila kung bakit sila nagkakaganan So hindi ka na-intimidate? Bakit ba? Ito, hindi ganan? Hindi po. Kasi firm na po sa utak ko yung pwedeng mangyari. Sayang kung hindi.
paano kung ganito yung ginawa natin? Meron na po akong sa utak ko na ganun. At yun naman po ay pinagpe-pray ko kay Lord. At hindi po ako gumagawa ng desisyon na parang pansarili lamang. Okay. Yun po ay para sa pamilya, para din sa nasa paligid lagi. Tama yun. po. No? Magkokontrabida uli ako, ha? Gumawa kang desisyon, mali. Ano reaction mo? Hindi ko alam, maaaring hypothetical lang ito, ha? Hindi ko alam kung nangyari na. The point is, let's say, gumawa siya ng desisyon. Sabi niya, yun ang tama. Tapos mali siya. Ano reaction mo? Sa akin po siguro nandun yung pagtanggap kung mali. Kasi, Ano attitude mo sa kanya? ay hindi naman po hindi ko naman po inaano yung sarili ko. Pero siguro, kung sa isip ko lang po hindi ko naman po siya yung tipong sisisihin. Okay. Kung may mangyayaring maliman. Oo. Kasi nandoon na po tayo sa, hindi po talaga lahat ng gusto natin magwo-work sa Okay. paraan na gusto natin. Correct. Nandoon yung pagtanggap na may mga bagay talaga na kung hindi inalaw ni Lord, hindi siya mangyayari. Nandun po yung acceptance, kumbaga. Ang gusto kong sinabi mo ay hindi ko siya sisisihin. No? Sa harapan ng Diyos, iisang katawan na kayo bilang mag-asawa. Pag sinira mo yung isa, masisira rin yung isa. So, hindi naman para sabihin na pagtanggol mo siya or anything. Pero all of these things that you're talking about is actually the process of maturity. Kung walang criticism, kung walang mali, kung walang kabiguan, hindi mo kayo lalago eh. Kailangan natin lahat yun. Yun ang magpapatatag sa atin at magpapatatag sa inyo bilang mag-asawa. Okay, mag-alala, marami pang mali. Okay? Ina-assure ko na kayo. Ina-assure ko na sa'yo na there will be difficulties, there will be times when siguro na hindi kayo magkakaintindihan ng husto. But remember the time when you got married, when you said to the Lord, hindi ho namin kaya ito. Kayo ang mauna sa amin. No? So, napakalaga talaga nung yung faith natin. Lalo sa nag-uumpisa, maraming challenges yan, adjustment. Kagaya, may business kayo, may anak, may stress, marami yan, no? How do you handle it? Tanong kita, paano mo tinitignan? Kasi ikaw ang padre de pamilya, di ba? May business, may anak ka, so may gastos na yan. Siyempre, nag-a-adjust pa rin kayo mag-asawa, di ba? Ang saya-saya. Okay. So, paano mo bilang isang whatever, kung hanggang saan pa lang, you don't have to tell me na ganito ako na hindi ka na magano. Pero right now, ano yung struggle mo pagdating ka? Paano mo pinoproseso yung struggle mo sa ganun? O hindi mo siya pinapansin, whatever, I don't know. Marami pong struggle eh. Kasi hindi lang po isa yung pinapakisamahan. Hindi lang po yung asawa. Siyempre yung magulang. Kasama po sila sa business. Kasama Yung mga po katrabaho. yung katrabaho po namin na kasama namin sa tindahan is hindi naman po iba. Kung sa iba po ibang tao yung kasama, kami po pamilya. Kaya nga sabi Lahat po pamilya. Kaya paano mo pinoproseso lahat yun? mahirap po prinsipyo talaga mo? siya. Ang pinaka may tatas ko lang po talaga doon yung pangunawa ni Lord na ibinibigay. Kasi kung ako lang po parang tama na to, ayoko nang maganto. Balik na lang ako sa corporate kasi Totoo yan. Dumarating. Pwedeng bumalik na lang. Kaya nga lang, babalik pa rin ako doon sa bakit ko ba ito pinili. Ano ba yung sabi sa akin ni Lord? Ganyan. Tapos, nalilid po ulit ako doon sa tama na, tama ito. Ito, mali. Maging mabait ka. Yung tension mo, baka, yung si Lord na nag-hold sa'yo na, huwag kang magagalit. Maging malambot ka lang. Yung sa kanya naman po, intindihin mo siya. Mahalin mo, ayun nga po yung word na, mahalin mo yung asawa mo na, katulad ng pagmamahal ni Lord sa church, yun. Akala ko nga po dati, akala ko dati, ba't ganun? May hierarchy na sobrang, hindi pwede siya yung mauuna pero hindi po pala. Yung hierarchy po pala ngayon, napakagandang design na, kala ko, napaka-superior ng lalaki. Hindi po pala. Ang lalaki po pala ang magmamahal sa asawa nilang babae, katulad ng pagmamahal ni Jesus, ng Diyos sa church. Yes, yeah. Gaano po yung pagmamahal ni Jesus Christ sa church na kaya niyang ibigay yung buhay? Parang ganun po. Kung ako po, dapat yung buhay ko din, ganun yung pwede kong iali yung buhay ko para sa
asawa ko, yung pagmamahal ko sa kanya, ganun pong level. Totoo yan. Kaya, totoo yan. yun po. Isang nakita ko dyan, no? Siguro makikinig kayo kasi wala na akong buhok. No? Nakita ko yung paglago sa panalangin. Maging prayerful ka. Isang nakita ko magandang karakteristik sa iyo na sabi nga, ang taong matalino, kinakausap ang sarili. Yung nasa mental, iba yun. Ha? Iba yun. A wise person talks to, yung sinasabi nga, parang ganito sa Glenn, wag ka dyan, Glenn, kasi ito yan. Alam mo yun, na hindi mo na kailangan may bumabang anghel na magsabi sa Glenn, hindi. Ikaw mismo, kinokorek mo yung sarili, which is a very good characteristic. Na napakagandang characteristic yun. Na, because there will be challenges, a lot of challenges, but look at them not as problem, but as challenges. Hindi siya problema. Hindi nagbigay ng Diyos ang problema sa atin. Ang binigay sa atin ng Diyos ay paghamon para lumago ka. And since you're the head of the family, learn how to grow in grace. Pag sinabi kong learn how to grow in grace is matuto kang ibato lahat sa Diyos. Ito, hindi ko na kaya. Ito. At totoo yan, no? Maganda yun, you're honest enough to say na dumating ka sa point na parang ayoko na yata. Kahit sino. At napakaganda na matanggap mo na hindi ko na kaya to. Lord, ikaw na. Hindi ko na kaya. So, siguro si Ella, bago tayo Ella, bilang asawang babae ngayon, ina, and then all of this precious, paano mo ito pinoproseso bilang isang Kristiyanong babae? Andiyan, ayan, with all these challenges na, tapos siyempre, kailangan suportahan mo asawa mo. Ano ang paninindigan mo dito? Anong pananaw mo dito? Sa akin po siguro, una, pasalamat po ako sa Diyos kasi yung binigay niya po sa aking pamilya, hindi po yung talagang tipong sasabihin mo na haharap ka sa isang malaking, kumbagay, pagsubok na. Hindi siya ganon. Kumbaga, dahil nga po, since rooted po sila sa Panginoon, hindi na po ganon kabigat sa akin kung meron mang darating na pagsubok. Kasi nandoon po yung, kumbaga sabihin natin, nandoon yung unity na po na merong, kumbaga, wisdom na binigay si Lord sa bawat isa na yung pagsubok na yon ay hindi talaga, kumbaga, yun yung maglalapit sa amin sa Panginoon. Hindi siya yung, kumbaga, magsisira sa amin. So you never feel alone? May Opo. kasama ka, may kasangga ka. Opo, yun. Kaya parang talagang pasasalamat na sa Diyos yung pamilya na binigay sa akin ni Lord is yung talagang malapit sa Kanya. Kasi hindi na, Laking bagay hindi, yan, no? Opo, hindi ka na yung parang magwo-worry pa ng sobra na paano pag gantong nangyari, paano pag ganyan. Kasi ako, sasabihin ko po, ako mahina. Kaya, thank you Lord kasi yung binigay niya sa aking support system ay sobra-sobra pa. Yung talagang, kumbaga, sila na yung mag-a-uplift sa'yo. Kasi ako, alam ko po sarili ko, mahina ako. Kaya, yun, thank you Lord. Yun po yung, Okay. kumbaga, Ilang taon na kayong kasal? 1 year po. 1 year pa lang. O, 1 sige. year, my God. Kahit 1 year pa lang, kunwari lang naman to. Kunwari, ano kayo kakasal ka? Hindi ba meron kanya-kanya kayong sinasabi? Yes po. Sa pagkasal, yung gawa mo. Di ba? Di ba? Okay. After 1 year, gusto mong bawiin lahat ng sinabi mo sa After 1 year, after what you went through, in a few lines, ano sabihin mo kay Glenn? Yeah. Glenn, nagsisisi ako. Pero hindi nga. Yun na, spontaneously. Okay, After may 1 year na, wag mong pandilatan. Hindi. Anong sasabihin mo? After 1 year, what do you want to tell Glenn? Kay Glenn, after 1 year. Sabi mo sa kanya, Glenn. Glenn. Parang renewal of love. Parang gano'n na nga. Ako, Glenn, unang-una sa lahat, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na ikaw yung binigay niya sa akin. Na gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo sa mga pagkukulang ko. Yun, ang maganda. Yun, humingi ng... Alam ko hindi ako marunong magluto. Salamat dahil minamahal mo pa rin ako. At saka, salamat kasi
nandun lagi yung pag-intindi mo sa akin, lalo na nung nandyan na nga si Gab. Kasi nga, di ba, kumbaga hindi naging stable ang isip ko ng mga nakaraang araw. Kaya, salamat dahil lagi kang, laging, mas pinipili mo yung pagmamahal sa akin kaysa dun sa sarili mo. Laging gano'n, lagi kang gano'n. At wala parang gusto ko na lang magpasalamat na at saka mag-cry. Hindi, gusto ko na lang magpasalamat na talagang ikaw yung binigay ni Lord sa akin. Kasi, yun nga, sobrang hina ako. Kaya sorry kasi ganito ako. Yung hindi ko maano yung minsan naiisip ko na hindi ko ma-fulfill yung pagiging kumbaga asawa ko sa iyo. Okay. Ganyan. Kaya sorry sa mga pagkukulang ko at saka sana magtiis ka pa. Nang habang buhay. Yun, at saka yung ingatan mo lagi yung sarili mo. Yun yung pinaka ko sa'yo. Kasi nandyan si Gab, nandyan ako. Huwag mong masyadong abusuhin ng sarili mo, magpapahinga ka. Yun lang ang gusto kong iparating sa'yo after 1 year. Maganda yung sinabi niya kasi mahalaga yun yung sorry. Minsan doon nagkakaroon ng problema, hindi na makapag-sorry, hindi na Pero yun ang isang sikreto ng marriage, that no matter what, alam mo yun, handa kang aminin. Yung vulnerability ba na meron akong dapat pang ayusin at hindi lang naman sa iyo yun. No? Pareho kayo. Glenn, it's your turn. Ayun, sa akin naman ayun, muna, magsosorry din muna. Gaya. Hindi, magsosorry ako. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin ako'y punong-puno. Ako'y nagkukulang talaga. Sa oras, siyempre pag uuwi ako, nung oras na maagang gumigising, gabing-gabi natutulog. Maling-mali. Kaya sabi ko nga, sorry kasi may mga kulang talaga ako. Hindi ko maiisa-isa dahil napakarami. Kung nasasabi mo maraming salamat, ako nagsosorry doon sa mga pagkukulang ko. Hindi ko maiisa-isa Kaya hingi ako tulong kay Lord na para makabawi. At siya yung katulong ko. At yun, nagpapasalamat ako siyempre. Dati nang wala ka at wala si Gab, iba yung parang may kulang sa akin. Mm-hmm. Pero ngayon, ibang-iba po. Pag lalo kasama mo yung pamilya nyo. So, yung may baby, yung may asawa, yun, nandyan si mama, nandyan yung mga kamag-anak. Ibang-iba po yung saya, ibang-iba yung sarap sa feeling. At thank you Lord. At yun yung ibinigay sa akin. Thank you, Lord. Family life is an effort. Magkakamali. No? Hindi ko sinabing major na. Pero there will always be mistakes. There will always be some failures. Don't blame yourself because it will do no good. The best thing is, how can I improve? How can I help him? No, sa part na baba. Paano pa siya masusuporta? Kasi in that way, hindi mo napapansin, doon ka rin lumalago. No? Kaya nga tayo pinagsama isang parehong mahina Kasi magko-complement kayo sa bawat isa. And the love of God is more than enough to make that family, sabi nga, buhay na ganap at kasiyasiya. So, maraming salamat sa lovebirds na ito na nag-celebrate ng kanilang first year. Hindi, talaga salamat for your honesty, for being so spontaneous. At dahil sila ay labi-dabi, sabay din sila aawit ng, this is one of our favorite songs. No? And this, siguro ito yung, kantahin nyo lagi, bring out the best in me. Tama-tama yung, So ito, mag-asawa si Glenn tsaka si Ella to render a song for our Lord. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit.
Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully, O Lord. Empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully, O Lord. Empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Sister Chit, no? That they took the time, medyo inabot yata ng ilang oras pa punta dito sa center. Salamat kay Glenn and of course kay Ella na pinagyaman nyo kami ng inyong patotoo. At I'm very sure lahat ng manonood nito ay may makikitang pag-asa, may makikitang bahagi na minsan hindi nakikita eh. Kailangan marinig pa sa ibang tao. Kailangan masumpungan pa sa buhay ng iba para makita mong may pag-asa pa. May pwede pang ayusin sa atin. No? So nagpapasalamat kami muli sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. At again, muli tayong magkita sa another episode ng Awit ng Pag-ibig. God bless you! Thank you, Lord. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, sa ating paligid pawang kagandahan. Kay ganda. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, sa ating paligid pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo, kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko taglay. Maraming salamat. God bless you all. See you again. Bye-bye. God bless. Second Timothy 2:2.